DWIC, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC, tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC, programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ngayon, April 24, 2024, ng sobrang init na araw. Good morning! Mapapanood, mapapakinggan kami sa aming website, www.dwic882am.com. Pang iOS, pang Android, i-download ang aming DWIZ 882 app. Live din tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999-376-6768. Nasa Digital Free TV Aliw 23 din ang Karambola. Channel 24 yan sa Signal Cable. Channel 27 sa TV Plus at GMA Afford the Box, Channel 25. Good morning. Good morning. Okay. Huwag natin batiin si Jotel Biray. Nako. Ng happy birthday. Maligayang kaarawan. Yan, siguradong pansit yan. Oo. Sigurado ba yan? Sigurado yan. Si Jotel? Si Jotel at saka si Gika Dalupan. Magkasama yan. Meron kaming common relatives niyan eh. Ni Jotel? Oo. Sila Bolet. Pinsan niya sa nanay ni Bolet. Pinsan ko sa tatay. Si Bullet. Si Bolet. Oh. Good morning, Kong. Good morning, Jotel. Saka Kong Bullet, good morning. Ikaw ha? Kaibigan? Ikaw ha? Comrade. Comrade. Oh. Good Pati si Congressman Toby, comrade. Aha. Toby Chanco. Oh. Okay. Kaibigan natin. Okay. Good morning. Delikado raw po ngayon, 45 degrees. Ngayon, Wednesday, ang forecast ng Pag-asa. Metro Manila ba yan? Marami. Halos area. buong Pilipinas. Oh, yes. Magmula Dagupan, La Union, ganon. Cagayan, Isabela. Tapos Central Luzon, buong Central Luzon, hanggang Mindoro, Palawan. Okay? Bicol, Masbate, Catanduanes. Tapos hanggang Visayas, Iloilo, Capiz. Samar, Mindanao, Zamboanga, Davao del Sur, Maguindanao, Agusan. Halos abutin kayo ng 45 degrees.
Okay, kasama Ito, dyan Metro Manila. Tuloy-tuloy na ito. Up to Ang end of lupit May. nito. Malupit ito. Ito yung sinasabing palala pa ho ang init. Okay? So, ang DOH, sinasabi mag-ingat daw tayo. Sa heat Maraming stroke. heat-related illness. Yes. Meron na mga namatay. At proven na medically. Yes. Because of the heat, intense heat. From Central Visayas, Ilocos, and Soxargen po yung mga namatay. Iwasan mo na yung mga Drink plenty of water daw. Iwasan mo na yung Limit labas. time yung between 10 to 4. Yes. 10 So to 4 talaga yan. nakakasama yung lalabas ka. 10 to 4. Tapos biglang pasok ka ulit sa Pasok, So, Saka yung sinasabi nila, yung nasa labas ka, tapos bigla kang umiinom ng ayan. maganda yun, Tsaka aircon. aircon. Yeah. Kung lalabas daw po, maaari lamang magpayong na. Yes. Okay, tapos maglagay din ng sunblock. Pero mahirap yung sunblock. Mahal yan eh. Alam mo, naalala ko Imported dyan. Hindi na kailangan sunblock sa mga kagaya namin. naalala Black ko, na kami. nung kabataan ko, pare, pag summer, pupunta kayo sa kaakit kayo ng puno, tapos pag nainitan, Ilog. matutulog, o ilog ko kayo, matutulog sa ilalim ng puno. No, pwede. Parang mahirap gawin ngayon eh. No? Mahirap gawin yan. Kasi yung puno, baka masunugan ka pa nun. Sabi po ng DOH, ang damit ngayon yung medyo loose fitting na muna. Tsaka na muna yung mga body hugging na Ay, yung mga Amerikanang mga Sikip na sikip. sikip na sikip. Ay, na nako. muna yan. Ay, hindi ka makakakuha ng PESA Registration. Talaga? registration pag hindi ka Hindi nakamerkanang yung Masikip. Arcovia. Yung Arcovia hindi magkakaroon ng Pag hindi na yung accreditation. Amerikana. PESA. Oo. Sayang yung Arcovia na yan. Sabi po ng WMO, World Meteorological Organization, ang Pilipinas daw po, mas mabilis ang global warming kesa the rest of the world. State of climate in Asia. nasusunugan na nga ng kotse sa Why? airport. Why? Sige. Hindi nila sinasabi yata eh. Ang warming natin almost doubled daw. Magmula, kumpara mo doon sa period ng 60s, 70s, 80s, 90s. Talagang nakakonsentrate Panahon ngayon. dito. No? Oo. At saka ang problema sa atin, yung humidity. Oo. Di ba? Tindi. 3 times faster than the global average. Ang Tindi, warming. Warming natin. Bakit kaya? Sabihin po, tinatamaan talaga tayo. Lalo na pag ilalagay mo sa mga quarry, yung mga... Record daw po ang temperature dyan sa ating parte ng Pacific Ocean. Kumbihira, kaya pala napakainit dito. Ngayon, anong gagawin natin? UN agency yan, by the way. Yung So, ibig sabihin WMO, niyan, hindi yung po mga- private sector. The yan. other part of the Pacific, which is South America, mga Ecuador, mga ganyan, Peru. Hindi masyadong maano yan. Okay. So, maski sa China, may drought. Yes. All over the place. Maraming may drought. Europe nga, di ba? Ganun na nga yun. Okay. Ano po nangyayari sa atin? Aside from health concerns na sinabi na ng DOH, mukhang papasok na tayo doon sa delikadong supply ng kuryente. Supply ng kuryente, and then of course, food. In many Rotating brownouts na po kahapon dito sa Luzon. May mga pumalya na naman mga planta eh. 5 hours po. Red Rotate. alert status at nagkaroon na rotating brownout. Kailangan yung rotating brownouts, pare. Kasi pag limited yung iyong reserve, Hindi ka pwedeng, pag pinilit mo yun, hindi ka nag-brownout, lalo kang mag-overload yung iyong grid. lalong problema yun. So, kahapon po, nangyari na yan rotating brownouts. Pero sabi, nakakainit ng ulo kay Senator Risa Hontiveros. Sabi niya, we demand a better explanation from the Department of Energy para sa mga rotational brownouts at higher electric. There is no better explanation except to say, kulang. Walang tinayo. Kulang talaga ang ating supply. Yun ang, Yan po. yan ang ibig sabihin. There's no better explanation. 18 power plants daw sa Luzon ang hindi umaandar. Merong 2 naman below capacity. Yun ang Akala ko bang
inutusan ng Department of Energy. Hindi mo pwede utusan yung planta. Pag conk out yan, lalong problema. Dito po sa franchise ng Meralco, na ngayon ay pinag-aawayan gusto hatiin. Sino ba gusto manghati niya? 3 into 3. Pare, oo. Into 3? Nag-go-up sila. Si Villar daw yung isa eh. Baka siya mismo. Kahapon ho, marami ng mahigit 200,000 na koneksyon na matayan ng kuryente. Although, sandali lang yun, mga ilang oras lang. Yeah. Okay? Wala pa isang oras. Pero, kung ikaw ay nasa business, yung start-up ng makinarya. Ano yun? Mabigat yun. Problema yun. Yung patay sindi. Okay. Hindi maganda sa makina yun. Ngayon, kinausap daw ng Meralco yung kanilang mga industrial customers. So, gamitin nyo na muna. Hindi, dagdagan nyo pa daw. Okay, dagdagan pa. Gamitin nyo na muna yung inyong mga uninterrupted. Kaya nagalit na po ang ERC. Naku, ito na, patay. Galit na. Yan. Inutusan na raw po ang mga power plants na mag-submit ng timetable. Ayan. Mag-submit timetable lang naman eh. Di ba? Sasakit ang ulo ko dyan sa mga... Hindi naman sinabing sa lalong madaling panahon, buksan nyo na. Mag-submit kayo ng timetable kung kailan nyo paandarin. In other words, it's still up to the power plants. Yes. Hindi po ERC. Submit kayo ng timetable. Kahit estimate lang. Okay. Yan. Para bang... Yung sabihin, hindi man lang yung mga yan nagsasabi. Parang tirang takot eh. Kumbaga sa basketball. Binitawan na ka. Ginanon na lang ng ERC. Binitawan. Ibig sabihin yun, hindi ninyo pwedeng ano yung mga yan? Sustentuin. Di ba? Ibig sabihin nyo, takot na takot kayo dyan sa mga power producers. Ano ba? Ano ba? Bakit ba? Meron ba silang hawak sa inyo? I don't Bakit know. ganon? Marami. Di ba usually, on an annual basis, binibigay yung kanilang mga, kung kailan sila mag-aayos. Yung, meron silang planong ganon. Ang bigat ng plano. Nagsalita si chairperson po ng ERC, Mona Lisa Di Malanta. We will continue to monitor their timely compliance. Ayan. Ibig sabihin, hindi nyo minomonitor at Dati, this time? We will continue. Continue. Yung continue yung monitoring ninyo, We ay affirm our commitment to a thorough investigation. panakot. Takot kayo. In other words. Alam ba ninyo kung kailan magda-downtime Submit yung mga naman yan? kayo ng di ba? Ayos yan. Hindi, May commitment ka na, ina-affirm mo pa. Mag-submit naman kayo ng... Dalawa yan. Una, paano yung mga dapat na in place na ng mga power plants? Paano yun nga? Ano yun? Bubukas na ba yan? Bubukas na ba yung mga yon? Kagaya nitong nung pagkapasok ng presidente, pumunta siya sa Singapore. He was a witness to the signing of a 2,000 megawatt project na solar dito sa Laguna, di ba? The Bay. Dito. Hanggang ngayon, hindi ano yan. Yasan na yun? Wala. Sabi nila noon down yun sa katakot-takot na press release yan na ito ang ating salvation. And Renewables. Wala. Dumalaw po ang presidente sa Mindoro. Ayun, another problem. At alam naman natin gaano kabigat ang problema ng energy, ang electricity supply dyan. Kung meron man, napakamahal. Wow. 22 pesos per kilowatt. 29 umaabot. Okay? Crisis po yan sa Mindoro. Matagal na yun. Pasalamat kayo mga taga Mindoro dahil yung dating energy secretary taga riyan sa inyo. Kung hindi, baka mas malala pa ang dinanas nyo. Tsaka pasalamat kayo dyan, hindi kayo binibigyan ng warning ng rotating. Brownout.
Brownout na lang. Brownout Wala na yung mga rotating. Then you can program your activity. So, naghahanap daw po ng madali ang solusyon, sabi ng Presidente. At ang nakikita niya sa ngayon ay solar power. Okay? So, pag may araw, may kuryente kayo. Pag umuulan, Meron nga yung solar cell. meron cells na nakabaon sa lupa. Okay. Pero kailangan pa rin po ng, kumbaga, direksyon ng gobyerno. Pag merong ganyan ideya ang Presidente, kailangan pa rin kumilos yung mga tao sa baba niya. Para may follow through. Ayan. 3 beses, 2 ho ang sinabi natin nung pagkapasok ng Presidente tungkol dyan sa mga island grids. Lalong-lalo na yung mga kagaya ng Mindoro. These are very productive islands, productive provinces. Isa yung sinasabi ni Presidente tungkol sa solar. Okay. Meron naman na aprubahan doon? O meron naman nag-ano doon? May gumagawa na ba? Meron ba nag-apply man lang? Ayan. Yan. Kung walang nag-apply, dapat yung DOE at saka NEA, Sila mismo. Sila na nagdala. Pero bawal sa EPIRA yun, pare. Hindi, ibig sabihin ko Itulak nyo yung mga... Itulak nyo yung mga nandoon. Bigyan nyo ng konting... Facility Huwag nyo. nyo patagalin, in other words. Kasi matagal ang lumalabas dito, pag may sinabing Presidente, yun na. wala. That's it. Ayun, solve na ang problema. Nagsalita na ang Presidente. Asan yung follow-up? Okay. Sinabi rin na, nag-offer din dati yung isang grupo from the US tungkol dyan sa LNG, LPG. For Mindoro. Mindoro rin. Very specific. Ito ho yung nasa barge. Nasa barge. Yung planta, so pwedeng daling ko sa ang island na problema. Halimbawa, kung namumroblema sa Panay, Doon. siya. Kung namumroblema sa Mindoro, punta siya doon. At yung liquefied natural gas na yon, easily available po. Yan. Ayan. Ngayon, ang sabi ng Presidente, ang long-term solution ay submarine cable. Matagal pa po yun. Tagal yun. At saka mahal nun. Mahal yun, ha? Mahal yun. Oo. Kasi, i-connect yung Mindoro sa main grid. Main grid. Pero it will take time. at saka mahal. At saka mahal. Para rin yan yung sinasabi ni Presidente, it's good if we are going to have the money and the funds for that purpose at saka mabilis. Ang problema niyan, parang yung ginagawa natin sa subway. Instead of straight line, tumira ka ng umikot. Ganyan yan eh. Kasi saan manggagaling yung submarine cable? Kasi saan manggagaling yung supply mo? Ang panggagalingan ng supply mo is basically from the Visayas grid. Kasi geothermal, mas malapit yun. Ito pala, 12 pesos ang per kilowatt hour sa Meralco. Doon sa Mindoro, more than 20. Dito nga. 22. Yun pala, tama Siguro, ka. pinaka-explanation ko dyan, the President lays down the directions, pero the realities of actual infrastructural layout, medyo doon na nahihirapan, whether subway or... Matagal na natin sinasabi. Parang private sector ka magsalita, pare. Para masikip ang Amerikano mo. Para maliwanag. Para masikip ang Amerikano mo. Hindi ganun kadali yan na basta ilanatag mo na lang. Ang problema po, kasi pinakikinis mo muna release. ang Mindoro ay agricultural supplier po yan. Food, isa sa mga food baskets natin yan. ng mga urban areas like Metro Manila and even partly Calabarzon. Yes. Totoo yan. Kung nang gagaling, manok, baboy, Sila gulay, kailangan talaga nila ng power. bigas. Ang sabi po nung governor ng Mindoro Occidental, babae, Diana Taya. Vice Governor. Vice Governor. Vice pala si... Governor dan si Ed Gadiano. Ayan. Okay. Yun daw po mga rice mills nila, halimbawa, yung mga ibang post-harvest facilities, yung kanila mga cold storage, hindi naman aandar yan kung walang kuryente. Paano yun? Ang problema po ng Mindoro, problema na rin ng Metro Manila. Pero sa Mindoro, gano'ng katatagal ang rotational brown? Hindi, mahal eh. Ibig sabihin, magmamahal din yung pagkain natin. Originally, 8 to 12 yan. Pucha na. You cannot function as yung manufacture business as from Hindi, di ba? Ganito lang pare. Yung power company, pumasok ako ng Mindoro, kikita ba ako o hindi? Pag sinabing kikita ako, papasok yan.
So marami pong mga interesadong pumunta sa Mindoro. Bakit binabara? Yan. Yun ang maganda. Yun ang issue dyan. Kung merong gustong pumasok, ba't hindi na lang po? Isa lang ang question nila yan, kikita ba ako? Kung kikita ako, di ba, papasukin mo, parang Jonat? Yeah. Kung ikaw ang power company, ba't hindi pinapapasok? Kasi ang daming mga tricky-tators niyan. Pupunta ka sa electric cooperative. Monopoly po ngayon yung power company dyan. Yung Occidental Mindoro Consolidated Power. Sino ba may-ari niyan? Yan. Yan. Problema yan. Hindi nababayaran din, sinasabi sa amin eh. Yung power company na yan. Kaya nagtatagal. Hindi sila nababayaran. Ba't hindi nahalapan ng solusyon? Dati nakahanapan ng solusyon. Paano? Ano lang yun? Pansamantala. Nagbayad ang NEA. Dapat yung mga yan, alam na natin na problema yan, nakatutok dapat. Sana tayo. Sana. Okay. Yan pong, sabi po ng presidente, habang siya marami pa daw bigas. Okay. Siyempre problema, kasama sa problema natin na El Nino, yung sourcing ng pagkain. Well, pero connected din yan dun sa mga ibang sobra naman tayo, walang tubig, walang kuryente, ang bagal ng internet, ang hirap sumakay. Tapos ngayon ito, bigas na. Ang hirap, pollution. Tapos mahal ng pagkain, dami natin problema. Pero marami tayong press release. Ayan, yung maring sa pollution, sa plastics. Meron silang tie-up with the private sector. Ayan. Mas gusto ko sa press release kung malutong. Sausaw mo sa suka. Isasawsaw mo, magandang sarap kainin yan. Yung mouthfeel, no? Sabi po ng presidente, hindi raw po maaaring wag tulungan. Tutulungan yung mga tinamaan ng El Nino. Siya daw ay nag-uutos na sa mga LGUs na pabilisin. Apparently, naibigay na sa kanila yung... May mga naibigay na. Pero hindi pa daw nakakarating. Yan po ang sinabi niya doon sa Occidental Mindoro. Kasi isa yan sa mga medyo masakit ang tama eh. Okay? Yung mga plantations daw po, rice plantations. Yung ibig sabihin niya, yung rice fields. Tuyo na yan. Tuyo-tuyo. Tuyo na. Paano kaya to, pare? Makaka-recover naman niya pag umulan. Pero meantime, wala mo nang kita. Pilay talaga. Kaya nga pinag-usapan ni Presidente yung crop insurance eh. Ayun. Baka sakali makabawi-bawi man lang. Ayan, bawi ng ano? Yung kanilang mga lugi at lahat. Kasi may crop insurance. Ngayon, paano ka makakapag-ano ng crop insurance? Paano nga? Yun ang dapat makaka-avail. inaayos. So, bigyan nyo na yan ng mobile na mga mag-aayos ng crop insurance. Lahat ng farmers na pwedeng maapektuhan dyan. Hindi ko maintindihan, parang Jonat. Halimbawa, yan sinabi niya, solar tayo sa Mindoro. Mangyayari ba yan? Yun. Noon sa SONA, sabi niya, gusto ko yung mining, ma-connect na yan sa mga actual gadgets. So, ma-process yung mga minerals. Nangyayari ba yun? Nakatenga nga yung mga application para sa exploration. So, ngayon, yung sabi niya, kailangan madalian yung aid sa mga tinamaan ng El Nino. Nangyayari ba yan? Yun ang problema eh. Dapat siguro may bastonero yung presidente. Pag may sinabi siya, ano nangyari? Yung parang ano nangyari eh? So, ang latay ngayon, pag hindi nangyari yung gusto niya, yung pinangako. Yung pinangako, sino ang mapupulaan ng taong bayan? Si Presidente. Wala na iba. Wala nang iba. Siya kanyan eh. So, anong pakialam ng mga cabinet members? Yung bagay, kung kunwari sa cabinet meeting may Gantt chart, may taga-baston. Kung ito ba ikaw, hindi mo pa ginagawa to, ha? ba to? Okay, anong problema para makuha yan? Supposed to be PMS yan. Wala na daw yun eh. Ayun. Decimated na yung ano na yan. PMS na yan. So, eto, pag may ganitong problema, this is worldwide, by the way. Wag nating sabihin na tayo lamang ang apektado. Apektado dito. Yes. Lahat po ng bansa apektado.
Pero sa atin, anong ang kakaibahan natin sa kanila? Yung response natin. Parang walang sense of urgency yung mga ibang mga kaibigan natin. Pare, yung kapitbahay ko, hindi ko nakita ngayon. Yung sinisita mo habang naglilinis. Pero paglabas ko ng bahay, nakita ko basa yung kalye. Galing siya ron. At saka yung driveway. Ibig sabihin, Hindi pwedeng basta nabasa yun. Hindi nga umulan. Wala nga tayong... ang lakas jumingle ng aso? Hindi naman siguro. Hindi, ang panghin. Saan galing yun? Yan, meron... Alam mo, chinempohan lalabas si Mr. Banal. Ito. Kaya niya nagawin. Gawin niya. Para mainis lalo sa Aba, hindi ang DNR, sabi po ng presidente noon, kailangan ng mga measures, mitigating measures. Halimbawa, pagtitipid ng tubig and everything. Yung DNR, nangangako na magkakaroon daw sila ng information campaign. Asan na yun? Asan na yung information campaign? Secretary, yung pong kapitbahay ko hanggang ngayon, ginagawang walis yung tubig. Asan na yung information campaign? Eto, ban daw ang paninigarilyo dyan sa MIA. Yan, nabasa ko yan eh. Sabi ko, yan yung... Dahil sa sunog. Yan yung saying talagang aanhin mo pa ang, yung... Damo. kung nasunog na. Patay na ang kabayo. Ngayon mo pinagbawal pag sigarilyo, 19 kotse yung nasira. Sabi po ni MIA General Manager, bakit nga ba merong damo doon sa parking? Totoo din Again, naman. tinatanong ko kayo kung Jonat, meron ba damo doon? Di ba? Dalawang parking kasi yan eh. Yung isa, yung malapit dun sa terminal mismo, ano yun? Asfaltado. Oo, asfaltado. Yung kabila, kung merong private parking, Yan, damo-damo. yun ang may mga damo-damo. So, hindi kahit kung bakanting lupa, pwedeng parking. Hindi pwedeng gano'n. Kaya yung iba, nilalagyan niya ng pebble, ng graba. Graba man lang, o kaya Graba. asfaltado, yung gano'ng Huwag ka klase. palang paparada kung saan-saan, yung damo, yung kala mo, grassy, lang. Marami Yan, on its own, yan naman damo, hindi po magliliyab yan. Merong conductor, merong sigarilyo ang hinala nila. So ngayon daw, pinagbawal muna. Di ba laging may designated smoke? Oo. Matitigas din kasi. Itong mga ito, siguro nag-designated isang driver, nasa parking lot na yan. Yun, sinira siya. Open space eh. Open space, inisip niya. So may recommendation daw po ang security, magkaroon ng mga portable fire extinguishers doon. Baka mawala yan. Wala. Pipitikin yan doon, iniwan mo sa labas. Iyon ang problema dyan. At tinitignan na po nila yung CCTV kung ano talaga pinagsimulan nung sunog. Sa airport. Naku, yung CCTV. Yung palang parking lot na yun, pare, hindi MIA. Hindi, private nga eh. Pinarental nila eh. Pinarental. Ang magbabayad daw po, yung may concession ng parking lot nung 19 na sasakyan. Nako. Meron na daw 5 yata na kinausap siya. Naniningil. We will shoulder all damage. So, babayaran ng buong yung kotse? Ganun ba ibig sabihin nun? Hindi. Actually, hindi nakasaad yun. Hindi nakasaad yan. Hindi. By adjuster pa. Ano ba yung quote nakalagay? Babayaran namin, sabi? In the spirit of humanitarian consideration and good faith, ang haba ng pasakali. we will shoulder all damage incurred by the owner. All damage. This is not an admission of fault or negligence. Yan. Humanitarian lang yun. Hindi nila kasalanan yun. Okay? Alam mo, yung nakita kong mga retrato, nasunog yung buo yung mga kotse. Baka may darating na insurance adjuster. Kukunan muna namin retrato kotse nyo. Teka, sunog na nga. Wala ka. Ano pa litrato? Ano pa litrato kailangan? Ano yan? Para saan yan litrato na yan? 8:31 ng umaga sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga.
Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ngayon, April 24, 2024. 24 ah. Maganda atang tayaan yun Pompiang. 24-24? Hindi. Lahat ng mga ano dyan, sabihin nyo na sa amin, ano bang ano ngayon? Ano? Ano bang 24-24? Anong labas? Pwede ba dyan? Pwede ba dyan? Ano daw ba labas ngayon? Oo, 24-24. Maganda yan. Aha. Sabi po, sabi ng NEDA, Ayan na naman. oo, delikado raw ang inflation kasi kapag may inflation, mataas ang inflation, bumababa din ang economic growth. Baliktad ata yun. Sabi po ng NEDA, kaya nila ina-address ang inflation para daw po ma-achieve ang target natin na economic growth. Ganun, tama ba yun? Ang natutunan ko pong teorya sa eskwela, kapag malakas ang economy, siguradong may inflation. Oo. Always. Oo. Kumbaga, inflation po, function yan ng economic growth. Hindi ka baliktaran yung inflation ang mag-i-influence sa economic growth. Ay, ganyan po sinasabi ng NEDA to justify, tingin ko. Yung kanilang rekomendasyon daw, pinagyabang to ng NEDA Sa kanila raw nanggaling yung Administrative Order 20 na nagsasabi, padaliin ang mga hakbang para sa importation ng agricultural goods. Okay, pare. Sa wakas, pare, may balita na ako sa iyo, pare Jonathan. Yes, sir. Nagsalita na po ang Department of Agriculture. Kasi sinasabi nila, yung hindi sila nakonsulta dyan. Ngayon, nagsalita na rin sila, finally, after how many days? Almost 3 days. 3 days, yes. Gagawin po daw nila yung guidelines. Gagawin nilang airtight. Pare, yan ang pangako nila. Dahil kinakabahan ho yung mga producers ng pagkain natin na baka dagsain tayo, bahain tayo na importation. So gagawin daw nilang airtight yan para hindi abusuhin. Para ang mga gagamit daw po niyan ay yung mga totoong traders at hindi yung mga napagsamantala. Yan. Smugglers. Yan. Paano mo ma-distinguish yun? Pag nag-a-apply. Yan ang Ito, empty words po ito na nanggagaling sa Department of Agriculture. Ang gagamit niyan ay mga totoong traders at hindi mga smugglers. Empty words. Wala ibig sabihin. May ibig sabihin lang yan kung yung sinasabi nilang tightening. Yan. May ibig sabihin yun. Kung ang gagawin... Ganito ho kasi ang proseso dyan. Lahat yan, smuggler o trader, pare-pareho lang ang gagawin yan. Pagdating doon sa Bureau of Customs, doon nagkakatalo. Undervaluation, okay? Yung swing, na sinasabi, yung swing, wala nang usap-usap. Basta labas na lang yung kargamento na yan, okay? Ang import permits kasi, ang mahalaga dyan, kahit smuggler ka o trader ka, kukuha ka niyan. Why? Dahil hindi ka pagbibilan doon sa ibang bayan kung wala ka niyan. Import permit. Kailangan ipakita mo yun. Tapos isi-ship dito yung goods. Saan nangyayari yung milagro? Okay? Kasi pare-pareho kayo kukuha ng import permit. Okay? Pare-pareho yan. Mapipili mo ba kung sino mag-i-smuggle, kung sino undervaluation, at kung sino ang honest? Mapipili mo? Ang ano nga dyan,
yung sinabi originally ni Secretary Laurel, kung masusunod siya. Ano yun? Number one, okay, maghingi ka ng import permit. Una, ano ka ba? May lamesa ka lang ba sa Santa Mesa? O May warehouse ka. Warehouse ka. Meron kang cold storage. May cold storage. Yeah. So, in other words, meron Yeah, kang legitimate trader legitimate trader ka. Eh, doon sa legitimate trader na yun, paano mo hihimayin yung smuggler? Number two, okay, so legitimate kayo lahat. Okay, meron okay. kayo cold storage, complete. In other words, meron kayong yung sinasabi ni Danny Fausto na chain. Logistics. Supply chain. Supply chain. Number two, yung bang gagawin mo ito, 100,000, bayaran mo na muna yung ano mo, yung fees mo. At saka yan, Advance, para wala ng smuggling. Para walang smuggling. Okay, number two, Teka, baka hindi umanga. Baka umangal yan. yun na nga sinasabi ko eh. Number three, meron kang time ha. Kasi alam namin ang ano diyan, ang Cycle niya. 45 days nandito na dapat 'yan at 'yan ilagay mo dapat sa totoong storage. Yan. Yung tatlong yan, kung yan mano mo, tama yung tightening. Pero yung sinasabi ni Secretary Laurel na tightening, baka yan siya babanatan. Sir, sinabi na ninyong i-simplify at saka ano? Bakit tinatighten ano niya? ba yan? Ano ba yan? Oh. Paano mo kasing ihihiwalay yung smuggler versus The real ones. Kasi pare sinasabi mong advance, ibutas pa rin eh. Sasabihin ko sa agriculture, ito ang aking importation. 100 lang. 100 lang. Sa babayaran ko yan. Bayaran ka na. Pagdating sa customs, 1,000. Yan. Dinagdagan ng zero. Kakausapin ko yung customs. So, labas na yung Department of Agriculture. Meron na. Kung maayos ang transaksyon sa Department of Agriculture, dito nga nagkakabakbakan sa Bureau of Customs eh. Yun ang problema dyan. Boss, 100 lang ang ano mo. Bakit nandito 1,000? Hindi mo nababasa yan. Plus zero yan eh. 100. Dalawa. Ang sinasabi po ng mga producers ng food, ang sarap ng buhay ng smuggler dito sa administrative order na ito. Kasi, yung sinasabi ni paring Jonat, Gagawin nila. na-assure na sila na konti na lang ang trabaho nila na gagawin sa pagkuha ng permit. Di ba? Kasi susunod sila eh. Papel na legitimate trader ako eh. Di ba? In the eyes of the Department of Agriculture. Pantay-pantay tayo, smuggler or trader, legitimate. Nagkukumplay ako. Lahat na sinabi mo. Advance. Gawin ko yan. Dadaling ko na dito yan. Pagdating sa Bureau of Customs, yan na. Diyan na magkakadalihan. So, ano pong use ng administrative order? Di pinadali mo smuggling. Well, it's a short-term solution daw to stabilize prices, di ba? Hindi. Sabi ng NEDA. Curb. Yun ang Sabi ng NEDA. Long-term talaga tulungan ng agriculture industry, yung Hindi. saka producers. Ganyan din sinabi nila nung inis nila yung tungkol sa MAB eh. Sa pork. Tapos binabaan Bababa yung daw ari. ang presyo. Hindi Bababa- nangyari. Hindi nangyari. Ito po may katibayan na kapag inatupag ng pamahalaan ang production ng food, may result. May katibayan, may proof. Hindi po sali-salita to. Halimbawa sa bigas, yung production natin ng bigas, nung hindi natin inaatupag to, 19.7 million metric tons a year. Last year po, umabot na yan sa mahigit 20 million. Umaseso, umimprove. Imbes na mabawasan. Ang ating pong importation, bumaba ng mahigit 200,000 metric tons. Isang taon may resulta eh. Sabihin mo ang 200 metric tons. Bawat taon ang binabawas natin sa importation dahil sa programa natin to increase production. Sa 10 taon, 2 million metric tons yan. Okay? Meron na po silang katibayan na nakita. Nakaya. Na kapag ginawa natin, gagawin natin. Ngayon, kung puro importation na nasa isip natin, hindi natin at natupag yung production. Yung imbalance talaga. Yan po sinasabi ng mga nasa agriculture sector. Hindi naman masama mag-import eh. Pero gusto namin, asikasuhin nyo rin kami. Yan.
Para rin yan yung tungkol sa power. Ganun din yun. Pag pag wala kang concentration at wala kang follow through, pagbibigay ng power diyan sa Mindoro, wala. Walang mangyayari. Walang mangyayari to. Suportado raw po ni Cynthia Villar yung administrative order. Oo, sabi niya, okay daw. Siyempre. Suportado niya. Bakit siyempre? Rice tariffication law, yan ang formula eh. Merong nagsabi sa akin hindi niyo ba napansin, pare? Napansin namin, sabi ko. Ni-report ko nga Yung executive order, yung pong sa ibang mga items, yung mga non-tariff barriers, ang pinag-uusapan. Generic. Kumbaga sa gamot, walang brand. Pagdating sa sugar, diretso, inutusan. Very specific no? Sugar Regulatory Administration, baguhin nyo ang guidelines nyo. Ano pang hinihintay nyo dyan? Para makapag-direct importation ang industrial users ng sugar. Nabanggit mo noon, ang pinakamalaking user ng sugar, industrial, ay soft drinks. Coca-Cola. Kamakailan lang, sino ba bumili ng Coca-Cola? Merong grupo Kilala ko yung pamilyang yun Pamilya? May kailangan yan Oo. Kasi mag-co-complain ng mga karinderya pag walang coca. Wala maitinda. Pilay ang ang ating industry. Small and medium scale Small and medium industry. scale. Stakeholder yan. Micro. Di bali na yung mga sakada. Di bali na yung mga sugar plantation workers. Wag kayong mag-aalala. Okay. Kasi may employee din namin kayo. Maglalagay kami dyan ng bottling plant kung gusto niyo. Yeah. Sunset na po yung soft drinks Oo, healthy na Hindi mga na raw, tao. hindi na raw ma-soft drinks ang mga tao ngayon Hindi, meron silang yung Meron silang, sugar, yung zero. Meron silang ganun. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Ay, ang telling dyan yung direct importation. Oo. Sira na, diretso daw. So hindi na sila dadaan sa mga trader. Hindi na didiretso na sila. Didiretso na sila, direct importation. At saka wala na yung limit na sinasabi ng SRA. Gawa na kayo ng guideline na free open importation. Ng sugar. Direct. Pero yun, Hindi, ang ano kasi Mali yan, dyan, dapat- kaya yung SRA guidelines, mayroong qualification. Grade. May grade. Ito para sa export, to comply with our sugar quota. Okay. Ito para sa buffer. Ito para sa consumers. Ito para sa industrial users. May ganon. Ngayon, hindi na ganon. Babaguhin Tanggalin nyo na basic. dyan sa gradation ninyo na yan, yung industrial users. Kasi sila direct na. Ayun. Huwag nyo na sila isama dyan sa mga hampas lupa na sana Hindi kasi sana pinag-iisipan hindi ko. nila dineretso yung ganyan. Medyo naglagay muna silang study. Tapos merong mga clamor to protect. As hindi. Wala yun. Wala yan. para hindi naman ganun halata. Hindi. What are we in power for? Ikaw talaga. Mahilig yan sa mga ganyan. Nakita mo? Sila rin yung, wala na silang, di ba, nagkontra sila nung dun sa Masungi. Kasi sila, diretso Yung na. wind. Yung wind farm. Wala Diretso na. sila sabi nung partner nila Singaporean na public listed. Teka muna. Hindi, study ito Pero sila nakatayo. Study pa lang. Study pa lang, pero natayo na. Nagtayo na sila. Ganun. Ganyan kagagaling itong mga ito. Ikaw ba, pare, halimbawa, alam mo itong negosyo to, halimbawa, soft drinks. Alam mo, hirap yan. Dahil nagbago na ang trend. Healthy drinks na ngayon. Nagkaroon na, nag-switch na po ang taste o preference ng consumers. Unti-unti, di ba? Kaya nga nauso yung mga chai-chai, yung mga tea, Saka yung mga, mga fruits, mga ganun. juices. Juices. Hindi na soft drinks. Kaya napilitan yung Coca-Cola. Sabi mo nga, maglalabas na ibang products. Kung ikaw, bibilin mo ba yung isang kumpanya na alam mo, nasa ganyang... Sunset? Oo. Yes. Really? Bibiling ko yan. Ang rule ng mga businessman yan, don't touch it with a 10-foot pole. Kontraryan po kami. Kontraryan kayo. Mali yung sinasabi ng mga ibang businessman yan. Kung may direct importation kami, di kaya.
But that means Ano pa naman yung mag-import kami para requirement plus? that means immense political clout or something. Yan ang ano. Hindi, given yun. Given yun. Given. Hindi, kaya nga Para rin yan yung mga investor doon. Para rin yan yung mga nasa PESA. Ah. Di ba? Export zone dapat. Immense political clout din. Export dapat. Pero, on the side, hindi pala ito export kasi mixed-use residences. Ayan. Pero din kami. Ganun yun. Direct importation na kami. Ang requirement namin, halimbawa, for our plant, annually, our requirement is, say, 100,000 metric tons. Maano kung mag-import kami ng 150,000 metric tons? Tama. Ngayon, kung questionin mo kami, may order Pwede na kami SRA, diretso na eh. Ano ba? Diretso na Sir Henry. Tahasang sinabi ng Administrative Order 20 na direct importation ng industrial users. Yan. Sir, saan nyo gagamitin yung extra ninyong 50,000? Mag-expand nga kami. Ayun. Para matulungan yung karinderya. Ano ba? Yeah, to shore up this Kailan nyo itatayo yung small and medium scale industry. Kailan nyo itatayo yung planta ninyo? Kayo naman. It takes time, pero we have to have buffer Again, the infrastructural layout takes time. It's a promise. In the meantime, yung extra mo na in-import, ito na. Nagkandaloko-loko na tayo dyan kapag ganyan. Ganun. Napakabrasuhan naman nung statement din. Ang akin pa rin dapat Please, refrain from this kind of statements. At least yun dun sa... they're trying to sa PESA, yung... Arcovia, medyo nag-split hairs ka pa ron May mixed use meron nga naman BP. Ito, wala i-split hairs, kalbo na to, kitang-kita talaga na. Ba't sila yung, hayaga sinabi mo, sila direkta pwede mag... kasi itong SRA, matigas sa ulo nito. Kaya yung pinapaayos kong guidelines. Itong SRA, gusto pa kasi mabuhay ang local sugar industry. Sinabi na sa kanila Maling-mali yun. Mabubuhay yan hindi naman nakikita yung mga soft drinks. In a global world, pasyado kayong protectionist. Ayan. Yan. Globalized na economy. Malahabi to. The last bastion of... Panghabi to yan. Imperialist multinational... Pang-shell habit to yung mga statement mo. Di ba? Yan po yung mga dikahon. Uncompetitive na kayo. Mga dikahon na mga pag-iisip. You don't even count. Direkta na talaga. You don't even count. Imposed on us by IMF globalist. and World Bank. Last bastion of... Sabi nila, kailangan ng competition ng mga local agriculture para gumaling. Compete or die. The last 50 years, yan po ginagawa natin, import ng import. Gumaling ba? Hindi, namatay. Hindi ang daming namatay. Depende tayo sa export policy ng mga ibang bansa, di ba? Kung whatever decision nila doon, wala tayong epekto. Ganito po yung argument. Bibigyan mo sila ng competition. Kung wala namang barel, wala namang armas, paano lalaban yan? Talo ka na. Talaga mamamatay lang yun. Talo ka. Yun po ang argument ng mga lokal. Hindi kami takot sa competition. Gusto namin yan. Lalaban kami. Pero bigyan nyo kami ng armas. Hindi puro sugod mga kapatid. Hindi puro gano'n. In theory, maganda yung sinasabi nila. Nila NEDA, yung mga ganyan, importation. Sa financing pa lang, problema na Kaya nangako na po ang House of Representatives. Babalikan daw nila yung mga batas on agriculture. Yan. Pare. Ano ba mga batas? ASEP. Agricultural... nagreklamo po kasi United Broiler Raisers Association. Sinaano na naman yan? Insyong. Oo. Nagbigay sila ng briefing diyan po sa House. Kasama pala yung police reporter. Kailangan daw po magamit na yung oversight function. Republic Act 8435. Ibig sabihin niya, yung Agriculture and Fisheries Modernization Act. Noong panahon po ni Ramos na pasayan. Okay. Biro mo, panahon pa ni Ramos, hanggang ngayon, wala pa nangyayari. Modernization Act. Na-modernize ba?
Meron kasi yung fund pati yan eh. Continuing na fund yan. Ayun, naubos yung fund, Naubos yung wala fund. nangyari. Meron po daw National Marketing Assistance Program dyan. Yan yung sinasabi mong fund. Part of that. Tapos yung pagtatayo ng mga planta, pagiging ng mga cold storage, kasama na lahat. Ang sabi po nitong United Broilers. UBRA, United Broilers, gamitin niyo po sana yung oversight niyo daw para ma-enforce yung gusto mangyari niya ang Modernization Act na yan. Lalo na dyan sa Marketing Assistance Program. Ganito ang nangyayari sa mga broilers. Binabaha tayo ng... Importation. Hindi, pare, smuggled eh. Yun ang kinasasama ng loob nila eh. Kasi kung importation yan at Okay legit, nagbayad ng tax yan and everything, kaya nilang labanan sa presyo. Okay? Ang problema, bumaha ng smuggling, sobrang dive ng presyo. Siyempre, Paano ganun. ka lalaban doon? That's the very essence of smuggling. Kaya nga nag-i-smuggling eh. Kasi may mga iniiwasan eh. Para bumaba yung presyo and therefore, ma-capture mo yung market. Yun ang doon sila nagagalit. Ang ibig mong ba sabihin, kaya nilang i-smuggle yung mga itlog at saka yung mga maliliit na kanyang bayan? Hindi, yung manok na No. Cut-ups. cut-ups, legs and thigh. So bakit bibili sa kanila kung meron mga mura? Diba? Ang gusto po daw nila mangyari, paandarin niyang marketing assistance program. Para yung mga local producers, pag nangyari yung ganyang sumobra, dumagsa, bumaha na importation, meron silang pagbebentahan ng fair price pa rin. Pwede ba yun? O sumosobra na ito mga to? Paano kayo bibenta ng fair price? Mas mura na nga ito. Saan mo ibebenta at paano? Anong Yun gagawin? nga, sa government. Kaya nga may marketing assistance program eh. Para bang yun nangyayari sa NFA? Parang subsidy ng Sa konti. NFA. Okay. Sa bigas yun. Hindi, ito meron din fund eh. May fund din. Tapos magbabalance daw yan para fair price din sa consumer at fair price sa kanila. Yun yung idea ng program eh. Pero kung pinapatay kayo ng smuggling, In other words, labanan ninyo yun. Let the government assist the local producers para yun sa market yan, labanan sa market yan. hindi raw po pinatutupad yung provision na yan ng batas. Yung marketing assistance program. Yun ang hinihingi nila. Hindi lang yung marketing assistance program ang hindi pinapatupad, pati yung financing sa inyo. Sobra ka naman. Pati yung mga requirements. Kasi pag nagtayo ka ng poultry house, ang daming requirement mo. Pag nag-smuggle ka, walang requirement na yan. Wala, Ito, itatayo mo, ECC ko. Ano-ano ang gagawin mo dun? Walang requirements Business smuggling. permit. Ang dami mong kailangan ayusin. Uy, armado mga smugglers. Ganyan. Malaki requirement yan. Anong armas nila? Armado yan mga yan. Kasi may kalabang ka rin iba eh. Na smugglers din. Maring itumba ka yan. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Okay, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.